Jesus, ikaw lamang ang aming pastol. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 10, verses 1 to 10, and I read it for you. Very truly I tell you, anyone who does not enter the sheepfold by the gate but climbs in by another way is a thief and a bandit. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep hear his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. They will not follow a stranger, but they will run from him because they do not know the voice of strangers. Jesus used this figure of speech with them, but they did not understand what he was saying to them. So again, Jesus said to them, Very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and bandits, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters by me will be saved, and will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Noong panahon po ni Jesus, ang pagiging pastol ay hindi isang romantikong imahe, kundi isang mahirap at mapanganib na gawain. Ang pastol ay nagbabantay sa mga tupa araw at gabi. Sa gabi, inilalagay ang mga tupa sa isang kulungan, sa isang bakod na bato na may iisang pasukan. Ang pastol mismo ang nakahiga sa pintuan. Siya ang nagiging gate. Walang makakapasok o makakalabas na hindi dumadaan sa kanya. Siya ang proteksyon laban sa mga magnanakaw at mababangis na hayop. Kaya nang sabihin ni Jesus, ako ang pintuan ng mga tupa, hindi ito hiwalay sa pagiging mabuti niyang pastol. Hindi ito kontradiksyon. Sa halip ito ay mas malalim na pagpapahayag kung sino nga ba siya. Siya ang pastol na hindi lang gumagabay, siya rin ang daan, ang proteksyon at ang pasukan tungo sa buhay. Bakit siya ang pintuan? Dahil kay Kristo dumadaan ang tunay na kaligtasan. Hindi sa sariling lakas, hindi sa ibang tinig, kundi sa Kanya lamang. Siya ang nagbubukas ng daan upang makapasok tayo sa kalingan ng Diyos. Ngunit bakit kailangan pa nating bumalik sa puso ng pastol? Madalas tayong naliligaw. Nakikinig tayo sa ibang tinig. Tinig ng takot, ng kasalanan, ng mundo, ng sarili nating kagustuhan. May mga magnanakaw sa ating buhay, mga bagay na unti-unting nagnanakaw ng ating kapayapaan, pananampalataya at direksyon. Sinasabi ni Jesus, Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang tunay na buhay ay hindi lamang pag-iral. Ito ay buhay na may direksyon, may seguridad at may relasyon sa pastol. Kaya paano tayo babalik sa puso ng pastol? Una, makinig sa kanyang tinig. Ang tupa ay nakakakilala sa tinig ng pastol. Kilala ba natin ang tinig ni Kristo? Nakikilala ba natin siya sa kanyang salita, sa panalangin, sa konsensya? Ikalawa, pumasok sa pintuan. Ibig sabihin, piliin siya araw-araw. Hindi sapat na kilala lang natin siya. Kailangan nating sundan siya. Ikatlo, magtiwala sa kanyang pag-aaruga. Kahit hindi natin naiintindihan ng lahat, nananatili siyang pastol na nagmamahal sa atin. Tayo ay naanyayahan ngayong linggo na bumalik kay Kristo,
hindi lang bilang pastol na sinusundan, kundi bilang pintuan ng ating buhay, ang pintuang ating pinapasukan. Sa Kanya, ligtas po tayo, buo at may buhay na ganap. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming pastol at pintuan. Sa dami ng tinig ng mundo, tulungan mo kaming makakilala sa iyong tinig. Ibalik mo kami sa iyong puso kapag kami naliligaw. Turuan mo kaming magtiwala at sumunod sa iyo lamang upang maranasan namin ang buhay na ganap na iyong ipinangako. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.